Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,471 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila. No? Medyo babaliktarin lang po natin ngayon ha. Kasi ngayon, iyan po natin na binibira, no? Binibira at binabanatan, no, si Yorme Isko Moreno ni Manny Lopez. Tayo po ay si Manny Lopez po ang ating kandidato diyan sa First District dahil nga naman po nakita po natin ang pangalan ni Junicio na pumirma po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayaw na ayaw po natin yan, no? Ang gusto po natin, ang mga congressmen and women natin ay talagang nakatuon, no, sa distrito nila at wala pong ibang iniisip kundi ang distrito lang po nila. Yun po ang mahalaga dyan. Tayo naman ay talagang binibira po natin ang bumabanat kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman, ano pong difference nito? Siyempre, dun po tayo sa kalaban, si Manny Lopez. Pero siyempre, hindi rin po natin sigurado kung si Manny Lopez ay talagang tatalima sa kagustuhan natin. Pero in a way, parang ano po tayo, no? Tayong parang nagkataon na nakita po natin ang pangalan ni Junicio diyan sa pagpirma sa impeachment case ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman, inuurong na natin ang pag-endorso natin kay Junicio at inililipat natin ito kay Manny Lopez. Ngunit, no, diyan sa Maynila, Yorme pa rin tayo, no? Yorme Isko Moreno at Chi Atienza tayo, no? Ngayon, si Manny Lopez ay binanatan si Yorme Isko Moreno. Ang sabi niya, ang mayor daw na nag-iwan ng utang at nagbenta ng lupa ng bayan. May katotohanan kaya ito? No, ating alamin, no? Sabi ni comeback Congressman Manny Lopez, binira si Yorme Isko Moreno na nag-iisang mayor daw sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila na nag-iwan ng utang at nagbenta ng patrimonial properties. Nako po, tahasang tinuligsa ni comebacking Manila First District Congressman Manny Lopez. Si Manny Lopez po ay anak po ni dating mayor at yumaong Mel Lopez, si ex-mayor Isko Moreno bilang nag-iisang mayor sa kasaysayan ng Maynila na nag-iwan ng dambuhalang utang at nagbenta ng city's patrimonial properties at sinabi pang pag ang mentalidad mo ay sugarol, talagang lahat ay isusugal mo. Nako po, sugarol nga ba si Yorme Isko Moreno? Sa kanyang pagbisita sa Matchra Balitaan News Forum ng Manila City Hall Reporters Association sa Harbor View Restaurant, Ermita, Manila, ang former two-term Tondo congressman ay nagsabi na ang tunay na sukatan ng isang mahusay na leader at epektibong fiscal mayor ay nakasalalay sa kanyang resourcefulness. Binigyan diin niya rin ang masaklap na sitwasyon pinansyal ng Maynila dahil sa iniwang 17.8 billion pesos ni Moreno. Hindi po ba magkakasama din po sila nung inutang po yan? Yan po ang sinasabi po nating lagi, no? Binanggit ni Lopez ng kanyang ama, dating Mayor Mel Lopez Jr., pati na ang mga dating alkalde na sina Mayors Fred Lim, Lito Atienza at Erap Estrada ay nasipaiwan ng cash on hand para magamit ng susunod na administrasyon di tulad ni Moreno na ang iniwan ay pagkalaki-laking utang. Siyempre, dumaan din naman ito sa pandemya, di po ba? Dapat ang leader marunong maghanap ng pondo, hindi yung utang ang solusyon. Sabi ni Lopez kung saan nagkomento ito ng uri ng liderato ni Mayor Hani Lacuna na resourceful at efficient na fiscal management at tax collection. Totoo nga po ba? Sa kabila nito ay nakakabayad unti-unti ng utang na iniwan ni Moreno. Pero magkakasama nga po sila dati, di po ba? Ang pag-utang dapat ay base sa kakayahan, hindi yung ibabaon mo ang kaban dahil taong bayan ang mahihirapan. Walang alkaldeng nag-iwan ng ganyang kalaking utang dahil inilalagay mo sa hindi magandang financial condition ang Maynila. Pagdating naman sa bentahan ng patrimonial properties na naganap sa termino ni Yorme Isko Moreno, di umano, sinabi ni Lopez na walang pag-aari ang Maynila na dapat ibenta. Tama naman po.
Pero syempre, di ba, case-to-case basis din naman yan. Instead, dapat ay mag-acquire kung magaling kang fiscal manager. Kung ako, ama, bakit ko ibebenta ang naipundar kong bahay o lupa? Ngayon, kung ang mentalidad mo ay sugarol, lahat talaga ay isusugal mo, no? Ayon pa kay Lopez, ang mga residente ng Maynila ay batid kung sila ay nilulok at malaki ang kanyang paniwala na Mayor Lacuna ang best choice bilang mayor ng Maynila at ito rin ang dahilan kung bakit siya sumapi sa Asenso Manileño. Talaga po ba? At ito ay dahil sa platapormang tapat at totoong pamumuno. Yan. Magaling din po ito si Lopez, no? Kaya dati po itong Secretary General, yung Boxing Association of the Philippines, no? Sa kilala po ito ni Manny Pacquiao. Ipinahayag din ng comeback congressman ang kanyang paniniwala na may ihahambing ng mga residente ng Tondo ang lahat ng kanyang mga accomplishments kumpara sa dalawa niyang katunggali. Sino po ba ang dalawa niyang katunggali? Binanggit pa ni Lopez na habang ang kanyang mga kalaban ay abala sa pagkakalat ng kasinungalingan at pagbumudmod ng pera bilang paraan ng pangangampanya, siya naman ay umaasa sa integridad ng mga residente ng Tondo na maaaring kunin ang ipamigay na pera pero iboboto pa rin kung ano ang dikta ng kanyang konsensya at puso at base sa nagawa ng isang kandidato. Pwede din naman akong magsinungaling at mambudol pero hindi ko ito gagawin dahil may prueba ko na nagawa at gagawin pa. Naniniwala ko na mga taga-Tondo ay may mga dangal at prinsipyo higit sa ginto't pilak kaya ipinagpapasa Diyos ko na yan. Ayan po ang sabi ni Congressman Manny Lopez. Ayan, kayo po ba? Sino po ba ang kandidato niyo dyan sa 1st District of Maynila, no? Si Dionisio, may nagawa po ba yan sa Maynila? Hindi po natin alam. Pero syempre, malaking datos din po ang pagsama niya at pagsuporta niya at ang hindi niya pag-iwan kay Yorme Isko Moreno. Pero ang masakit lang po dito ay talagang para tila bagang out of focus din siya dahil nga po sinusuportahan niya ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi lang doon ay talagang tuloy-tuloy ang ating pagsuporta kay Congressman Dionisio. Pero dahil nga po dyan ay iniuurong na natin ang ating pag-endorso at ang pagsuporta natin kay Dionisio, no? Pero tuloy-tuloy pa rin tayo dyan sa iba't ibang mga congressmen and women na tumatakbo or congressmen and women na tumatakbo dyan sa lungsod ng Maynila, no? Ang kalaban po, siyempre, Apple Niyak po tayo, makakalaban po ni Chihuahua. Yan po ang katotohanan dyan. Okay? Mananalo din po yan, no? At siyempre, makakalaban ni Valeriano at saka ni Abante. Siyempre, doon po tayo Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno. Pero dyan sa 1st District ay kay Manny Lopez po tayo. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.